Hello guys! Welcome back to our channel. For today's video ay eto nga po at magpiprito muna ako na ring mga shark. Ay wow, shark daw. Ay uy, paano po ba naman hindi magiging mukhang shark aray? Eh noong aking tinanggalan ng hasang, aba ay sumama pati yung kanyang nasa tiyan. Abay nangawawa ang galunggong, ang nagmukha lamang malaki ang kanilang ulo. At etong pangapot nakakatuwa talagang tingnan at akala mo'y na-murder. Ay mukhang kinawawa nga ito at nako ganari pala ako maglinis ay pasensyahan nyo na't hindi marunong. Buti na lamang aring amo ko at si ate nga po ay hindi naman ari babatasin ay okay na rin iyan sa kanila. Abay paano pa sila magrereklamo, ayan ang nakayanan. Uy, eri nga po palang mga galunggong na ari pagkaprito ko kako ay lalagyan ko ng sarsa kaya ayan naghiwa na kaagad ako ng luya at kamatis. Pero hindi ko nga po alam abay kung anong tawag din sa luto na aking gagawin ay bahala na ba dyan? Ay lagi namang ala tsamba ay. Eri nga po't pagkakakita ko ay ayan nga po pala aking mga naprito o may nawawalang ulo. Ay isasama ko pa rin yung ulo na yan aba at baka naman hanapin. Ako nga po pala ay humihingi ng pasensya sa mga isdang ito at talaga naman sila ay para pagtripan ba? Pagkaraan ko nga pong hanguin aring aking mga naprito, aba ay di doon ko na sa pinagprituhan ako magluluto. Hindi ko naiibahin yung aking pinaglutuan, aba ay para naman yung lasa ng isda ay yung pa rin ang aking gagamitin. Pero ang totoo, ako'y tinatamad maglinis. Ang sabi nga ng iba ay work wisely, kaya naman sundin natin. Nadamay pa ang iba, uy. Noong maihanda ko na nga po yung mga gagamitin, ay ayan na nga po ang ginawa ko at binuksan ko na ulit dyan yung kanal. Ay, anong kanal? Ay, talaga naman, oo. Binuksan ko na nga po pala yung kalan at nilagay ko aring luya. Pagkalagay ko ng luya ay hinalo-halo ko at yan nga po itatakpan ko muna hanggang sa maluto-luto naman yung luya. Alam niyo po ba aring luya na ari? Aba ay siguro may 3 buwan na din sa amin kaya naman medyo kulubot na. Ay, pero huwag ismolin at talagang malasa pa iri ay. Ang sabi nga po pala ng asawa ko ay pagkaraming luya na aking inilagay ay kakoy wala siyang pakialam at ako ang nagluluto. Pagkaraan nga pong umamoy na at luto na yung luya ko, abay, inilagay ko na nga po pala ring aking hiniwa-hiwang kamatis. Pasensya na po nga pala at wala talagang recipe. Hindi ko rin naman alam kung anong tawag dyan sa aking niluluto. Pagpasensyahan nyo na itong inyong kasambahay ay talaga naman hindi ako marunong magluto ay palaging ala tsamba. Pagkalagay ko nga po pala na rin kamatis, abay hinalo-halo ko ulit at aking at nang maluto-luto naman. At nung lumipas nga po ang ilang minuto ay akin na ulit binuksan at nako ay malambot na kako aring kamatis kaya po dinurog-durog ko naman. Alangan naman durugin ko arin na nakalagay ang isda aba ay di kako ang isda ay na magiging bagoong. Ay para nga po hindi maging bagoong aring aking isda ang ginawa ko nga po aba ay di piniga-piga na iyang kamatis at nang lumasa naman nga po yung katas ng kamatis diyan nga po sa ating isda. Pagkaraan nga po niyan, ayan nga po at naglagay pa ako ng kaunting asukal. Alam nyo na, medyo maasim talaga kapag maraming kamatis kaya naglagay nga po pala ako dyan ng kaunting asukal. Pagkaraan nga po palang lagyan ng kaunting asukal, aba edi ayan nga po at maglalagay na ako ng magic sarap. Ay, iyan po talaga ang sikreto natin kaya sumasarap ang aking mga lutuin. At akala mo naman talaga ako ay nag-e-endorse na ring magic sarap. Oy, ay hindi. At kung wala talaga ang magic sarap ay hindi sasarap itong aking niluluto. Pagkaraan ko nga po palang maglagay ng magic sarap diyan, aba ay naglagay din naman ako ng kaunting betchin at ito na nga po. Ang pinaka gusto ko lagi sa ulam, yung naglalagay nga po ng patis. Ewan ko sa ulam lang naman. Pero kapag sa mga sausawan, hindi ko siya trip. Pagkaraan ko nga pong maayos na yung sabaw niyan, kasi yan ang magiging katas ng ating ulam. Katas! Ayan ang magiging sauce ng ating ulam. Inilagay ko na nga po pala itong isda, syempre. Bago ako maglalagay ng itlog, abay ilalagay ko muna ering mga isdang aking pinrito. At nga po pala, may mga ulo pang napugot din abay anong ulong napugot? May mga ulo pang humiwalay, aba. Di aking ilalagay na rin at yan dagdag pampalasa. Akala ko nga,
isa laang yung isda kong nakitang walang ulo, bakit ka ako yung nakita kong ulo ay dalawa, sino pa'y nawawalang isa? Napaka yan nga po at hinalo-halo ko pa para nga po yung ibang sauce natin, di talaga namang manuot doon sa ating piniritong isda. Pagkalagay ko nga po nitong isda, syempre, ang ginawa ko nga po inayos-ayos ko pa yan at nang malagyan naman po ng sabaw niya, nga po palang mga isda na ating pinirito. Kasi ang nangyaring prito ko po pala ay medyo nasobrahan sa prito kaya medyo matigas. Dapat po pala hindi ko pinrito ng sagad. Aruya! Pagkaraan ko naman nga po palang ilagay na ay yung mga isda, di hinayaan ko muna at nga po at nagbasag ako ng 3 itlog rainy. Ay alam nyo talaga ay maraming itlog dito. Aruya! Kasi araw-araw tuwing umaga ay itlog. Pero kaninang umaga hindi ako nag-itlog kasi nga bala ko nga maglagay ng itlog din ngayon sa ulam. Ayan, pag nagbabati po ako, tinutusok ko muna yung kulay dilaw. Bago nga po, ayan, babatihin ng bahagya. Pagpasensyahan nyo na nga po pala ang aking buhok at ganyan talaga ako pag nasa bahay lang. Ay, minsan pa nga kahit hindi nasa sa bahay, ganyan ang buhok ko kahit ako'y nasa eskwelahan. Minsan hindi pa nagsusuklay, aruya. Ayan nga po't nakuha ko na nga po pala dyan ang gusto kong halo sa itlog. Kaya nga po ang ginawa ko, binuksan ko na itong aking niluluto at tinikman ko yung sabaw kung ayos na. Ang sabi ko nga po, ay tamang-tama ang alat noong aking sabaw. Kasi nga po ayan ay tatabang pa kapag nilagyan ko nga po pala na ring itlog. 3 itlog nga po pala yung aking ginamit dyan at para nga po kako medyo marami-rami at yan nga po ang magiging sabaw na ring ating ulam. Sa totoo lang po, hindi ko rin naman alam kung anong luto aring aking ginawa. Kaya kung alam nyo po, ay paki-comment naman dyan. At nung nga pong ilang minuto, di ba nga po't madali lang namang maluto aring itlog. Ang ginawa ko nga po, ay binuksan ko ulit at ayan nga po, talagang aking pinagtatabi-tabi dyan ang mga isda at nilalagyan ko po ng sabaw niya mismo. Para naman po yung lasa ng ating isda at saka yung lasa ng sabaw, ay talagang magsama at talagang mapapalaban tayo ngayon sa kainan. Paano po ba yan? Luto na ang aming ulam. Ay wag magpatumpik-tumpik, kainan na!